Radikal ang pagsunod na nais ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung kaya't kailangan talikdan ang sarili upang makapagbigay ng buong sarili sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat na makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magpatayo ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya, gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay renounce. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries, nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Ngayon po ay ikalawang araw ng aming National Retreat for the Clergy at sana ipatuloy niyo po kaming ipagdasal. Mga kapatid, napakahalaga ng salitang renunciation. To renounce, isuko. Napakahalagang may isuko tayo kung gusto nating sumunod kay Jesus. Kung gusto nating maging tunay na Kristiyano, we have to renounce something, if not many things, sa buhay natin. Dito sa ating gospel, medyo radikal ang paanyaya ni Jesus. Sabi niya dun sa mga taong sumusunod sa Kanya, kung hindi daw tatalikdan yung ama, ina, kapatid, no? Yung pamilya, hindi tayo pwedeng sumunod sa Kanya. At kung hindi raw natin bubuhatin ang ating krus, hindi tayo pwedeng maging alagad niya. Napakahalaga nitong panawagang ito. Well, sabi natin siguro, kung literal ang ating pagtingin dito, ay napakalupit naman at bakit kailangan iwanan ng pamilya. Pero ito'y isang paanyaya nung complete trust, yung buong pagtitiwala sa Diyos, higit sa lahat. Of course, we should not take this literally dahil mahalaga ang pamilya. Pero napakahalagang ilagay natin yung ating buong tiwala sa Diyos. Yung bang number one ang tiwala sa Diyos, hindi sa pamilya, hindi sa sariling kakayanan, hindi sa sariling galing. Napakahalaga nung buong pagtitiwala sa Diyos. Because if we don't have that 100% trust in God, hindi rin tayo magiging perfect follower of Jesus.
Kaya nga ito'y radikal, yung pagsunod kay Jesus, yung pagiging tunay at totoong Kristiyano is radical discipleship. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid, ano ba yung mga dapat nating i-renounce? Sabi rito, kapag magtatayo ka raw ng isang tore, make it sure na may sapat kang pera para maipatapos. Kasi ang sasabihin ng mga tao, kapag hindi natapos, ito, patayo ng tore, tapos hindi naman kayang tapusin. So, napakahalaga na titingnan mo muna bago ka makapagtayo, paplanuhin mo muna, titingnan mo, meron ka bang sapat na pera o meron ka bang sapat na pagkukunan ng pera para maipatapos ito. At kung tayo daw ay haharap sa digmaan, tingnan mo muna yung kawal mo, yung mga tauhan mo. Kung yung bang 10,000 mo ay kayang tapatan, labanan yung 20,000. Kung hindi mo kaya, malayo pa yung kalaban mo, magpadala ka na ng sugo, ng kakausap at makikipagkasundo. Ano ba yung sinasabi rito ng ating Panginoon? Napakahalaga nung surrender. No, yung buong pagtitiwala sa Diyos. Sa punto ng buhay natin ngayon, sa punto ng buhay mo ngayon, saan mo inilalagay yung iyong tiwala? Honest to goodness, inilalagay mo ba sa pera? Na kapag wala ka ng pera, devastated na yung buong buhay mo. Nawawalan ka na rin ng pag-asa. Of course, mahalaga yung pera. Mahalaga yun. We need that. Sabi nga, ang problema, yung bang nagiging amo natin, sabi nga, yung money is a good servant, but not a good boss. Good master, no. Kapag tayo napaalipin sa pera, hindi maganda yon. Pero kung doon mo inilagay yung tiwala mo sa pera, ito yung kasiraan ng buhay natin kung hindi sa Diyos. Kung inilagay mo yung tiwala mo sa kapwa-tao, sa boss mo, o sa isang politiko, o sa isang may-ari ng malaking negosyo, sa isang mayaman, o sa isang kilalatanyag, no? Napaka-weak ng ating foundation. Kaya mabilis tayong bumitaw, mabilis tayong sumuko kasi inilalagay natin sa maling lugar, tao, yung ating pagtitiwala. Kaya napakahalagang i-renounce natin ito at ilagay natin ito sa tama. No? Ilagay ang Diyos doon sa number 1. Kaya mga kapatid, magandang tingnan natin sa punto ng buhay natin ngayon, nasaan ako? Nasaan ka na? Ano ba yung mga dapat mong talikdan? Ano ba yung mga dapat mong i-renounce sa buhay para mailagay mo yung buong pagtitiwala mo sa Diyos? Minsan, yung mga maling paniniwala natin at mga maling pagpapahalaga natin, kinakailangan nating i-let go. Kinakailangan nating i-renounce. Kinakailangan nating iwanan, talikdan para mailagay natin ang ating buong pagtitiwala sa Diyos. Ang isang Kristiyano, dapat sana buo ang tiwala kay Kristo. Buo ang tiwala sa Diyos. Kapag hindi buo, ibig sabihin, tulad ng sinasabi sa ating gospel, madali tayong matutumba, madali tayong magagapi, madali tayong panghihinaan ng loob, madali tayong mawawala sa tamang landas, maliligaw. Kaya napakahalaga mga kapatid that we put our complete 100% trust and commitment to Jesus. Ito'y grasya, biyaya ng Diyos na dapat nating hilingin sa Kanya, especially sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming makita ang mga bagay na dapat naming iwanan at talikdan upang kami ay lubos na makapagtiwala sa iyo at sa iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.